Mahigit 46 na oras o halos 2 araw ang nilayag ng BRP Datu Bangkaw at BRP Datu Pagbuaya bago makarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. Bilang bahagi ng 10 araw na Maritime Patrol and Resupply Mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan ang ulat ni Bien Manalo live. Bien. Nasa ika-7 araw na kami ng aming paglalayag dito sa West Philippine Sea. At sa aming paglalayag, ramdam ang presensya ng mga barko ng China. Pero hindi nagpapatinag ang Pilipinas. Sa isinagawang 20 minutes aerial inspection sa San Diquea o Sandbar sa paligid ng Pag-asa Island, matatanaw mula 500 hanggang 600 feet above sea level ang mahigit 30 Chinese maritime militia vessels at China Coast Guard na nakabantay dito. Nagsagawa rin ng maritime patrol sa paligid ng naturang sandbar, sakay ng BRP Datu Bangkaw. Dito na makikita ang pagbuntot ng ilang Chinese Coast Guard, lula ng rigid hull inflatable boats o RIBs. Philippine official government vessel 3004. This is China Coast Guard vessel 5901. The vessel has entered the sea area under the jurisdiction of People's Republic of China. China Coast Guard vessel 5901. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources MMOV 3004. A Philippine government vessel conducting local maritime patrol and humanitarian within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You must stay clear our route over. Halos 10 beses din nakatanggap ng radio challenge mula sa China Coast Guard ang BRP Datu Bangkaw. Sa ikalawang aerial inspection, mula 300 feet above sea level, masisilayan naman ang malasyudad na artificial island na ginawa ng China para maging base militar sa bahagi ng Zamora o Subi Reef. Mahigit 17 oras ang tinahak ng grupo bago nakarating sa Escoda Shoal para sa gagawing resupply mission. Kasabay ng malakas na alon at hangin dala ng masungit na panahon. Kapansin-pansin ang malakas na presensya ng China sa paligid ng Escoda Shoal. Naroon ang kanilang tinatawag na monster ship. Makailang beses na nakatanggap ng radio challenge mula sa China Coast Guard ang BFAR. Kapansin-pansin din ang pag-iikot ng kanilang research vessel, pero giit ng PCG. But the mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Pero hindi nagpapatinag ang Pilipinas. Magtatatlong buwan nang nakadaong sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, para ipaalala ang presensya at lakas ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Pero hindi na bumitaw pa sa pagbuntot ang Chinese Coast Guard nang sumakay na sa ribs ang ilang kawani ng BFAR para simulan ang fuel distribution sa mga mangingisda. Nakaantabay din ang Philippine Coast Guard. Pero sa kabila ng paghihigpit ng China, naging mapayapa at matagumpay ang isinagawang resupply mission sa Escoda Shoal. Katunayan, aabot sa 6.5 tons ng fuel oil ang naipamahagi sa 14 na fishing boats. Still ensure na we can be able to monitor ang ating mga mangingisdang Pilipino kapag naglalayag sila sa West Philippine Sea. Maan, kanina ay nagsagawa ang BFAR ng Maritime Patrol at Vicinity Survey sa paligid ng Hasa-Hasa Shoal o Half Moon Shoal. Makailang beses nakatanggap ng radio challenge mula sa China ang BFAR. At tamaan, kung makikita mo sa aking likuran, patuloy na nakabuntot, nakasunod ang China Coast Guard sa amin, kasabay ng malalakas na hampas ng alon. Pero hindi alintana yan para sa ating mga otoridad na ipagpatuloy ang pagpapatrolya at pagbabantay sa ating mga teritoryo dito sa West Philippine Sea. At mula rito sa Alishaan Reef, balik sa iyo, Maan. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.